Hello guys, isa na namang Hanabishi na Dexpan ang re-repair natin ngayon. Ang sabi ng customer ay mahina umikot. Try natin i-plug para maobserbahan. Yun guys, kung makikita nyo, ganun lang ang ikot niya. May ugong siya ng konti. Yan ang alamin natin ngayon. Dito, hindi na natin kailangan testerin dahil nang sinaksak natin ay may reaksyon yung motor. Kaya didiretso tayo sa troubleshooting. So, i-check natin yung LEC. Kung mapapansin nyo ay hindi naman siya maganit. So ito guys, wala tayong magagawa kundi baklasin yung motor at tingnan natin yung loob kung ano ang problema. So dito guys, pag-check ko ng kanyang shafting ay may alog. So ibig sabihin nandito yung problema. Yung rotor niyan ay dumidikit sa stator. Kaya pag pinandar niyan ay iikot ng konti at uugong. Yan ang mga sintomas ng sira yung bushing or shafting. Konting linis muna tayo. Ngayon ay tatanggalin muna natin yung swing arm. Ayan na guys, natanggal na natin yung stator. Ngayon tatalian lang muna natin para hindi makawala. So dito guys, kailangan mabunot yung rotor para ma-inspeksyon yung shafting. Yung shafting natin ay minsan ay kinakapitan yan ng mga buhok. Pag napuno yan ay isa rin yan na nakakapikto ng ikot ng electric pan natin. Yan ang epekto ng natutuyuan ng langis, nasisira yung shafting. So sa pagbagal ng ikot ng electric pan natin ay hindi lang kapasitor ang nagiging sanhi ng problema. Isa rin na problema itong shafting. So dahil ito ay magaspang na at lubog na rin yung kanyang shafting, ito ay kinakailangan ng palitan. Yan guys, kung makikita nyo ay sunog na sunog talaga. So, ganun pa rin ang magiging technique natin. Maglalagay tayo ng masking tape bilang tanda ng ating shafting. Dati ay gumagamit pa talaga ako niya ng caliper para sigurado yung sukat. Simula nung na-discover ko itong technique na to, ito na palagi ang ginagawa ko sa pagpapalit ng shafting. So, yan ngayon ang position ng ating masking tape.
Ito yung ipapalit natin na shafting. Kinakailangan i-check muna natin yung kanyang thread. Tulad ng sabi ko nung nakaraang vlog ko, ay kinakailangan ikiskis muna yung thread sa lumang shafting. Kung sumasabit yan, ibig sabihin ay parehas ang kanyang thread. Kapag hindi kumapit yan, ibig sabihin ay hindi parehas ang kanilang thread. Dahil ang mga replacement na shafting ay hindi pare-parehas ang thread niyan. Kaya isa sa mga technique dyan ang ikiskis yung parehas thread. Kapag sumabit ay okay, katulad niyan. Dahil ang thread na yan dyan tumatama. Hindi mo pwede palit ang shafting kapag ganito na hindi kumakapit. Bago natin natanggalin yung shafting, kailangan tandaan natin yung front side ng rotor para maging ganoon na position pa rin sa pagbalik natin. So ganito ang position sa pagtanggal ng shafting. Yung iba na nakapanood na sa video ko na nakaraan ay alam na nila ito. So yan ngayon ang tinanggal natin na shafting. Yun naman ang bagong shafting na ikakabit natin. Ipapantay lang ng ganyan at gagayahin yung tanda natin na masking tip. So yan na guys, nalagyan na natin. Dito sa front side, kahit hindi pantay yan, okay lang. Ang importante yung pantay, yung hulihan. Katulad yan guys. So ganito ang pagkabit niyan. Kailangan baliktarin natin yung rotor. Yan, yung front side na yan. At pagkatapos niyan, ang itutusok natin dyan yung may thread. Yan, ganyan ang position niya sa pagkabit niya ng shafting. At pagkatapos niyan, ay dahan-dahan natin na pupupukin hanggat umabot yung masking tip doon sa puno ng rotor. Hop, hanggang dyan lang guys. Yan ngayon ang bagong shafting natin. Pwede na ngayon tanggalin yung masking tape. Ngayon ay kinakailangan na magpalit tayo ng bushing. Ito yung bagong bushing na ipapalit natin. Magdadagdag lang tayo ng foam para makasiguro tayo na tatagal yung bushing natin at shafting. Ngayon ay maglalagay tayo ng langis matapos natin dagdagan ng foam yung bushing housing. Ngayon ay kinakailangan ayusin muna natin yung motor terminal. Kailangan na matanggal yung naputol na cable tie.
Yan na guys ang naputol na cable tie. Ngayon na kinakailangan palitan natin yan. Dito guys kailangan alam natin ang diskarte sa pagpalit ng cable tie na hindi natatanggalin yung stator. So ganun lang guys ang diskarte dyan. Kinakailangan magpalit na rin tayo ng bushing sa hulihan. Itong ginawa natin nagpalit tayo ng shafting at dalawang bushing. Kapag ginawa ang ganito ay para na rin bago ang electric pan. So, yun na guys, tapos na tayo magpalit ng bushing. Ibabalik na natin ngayon ng stator. Ngayon ay ibabalik na natin yung mga spacer. Ayan guys, hilahin lang natin ng konti yung shafting kapag nakapaghigpit na tayo ng dalawang tornilyo. Kapag okay ang space ng ating shafting ay saka natin itutuloy yung dalawang tornilyo. Dito guys, muli nating i-check yung ikot ng shafting. Kapag ganyan na maganit, ay gagamit lang tayo ng handle ng screwdriver at pupukpukin sa gilid. Ang purpose niyan para mag self-align yung shafting natin, katulad niyan. So, okay na ito guys, pwede na ito i-assemble.
Ang shafting natin ay half moon type din ang hélice natin. So yan guys, alhamdulillah tapos na. Ngayon magti-testing na tayo. Yan guys, kung mapapansin nyo, number 1 pa lang ay malakas na. Kapag ganito, ang tip ko lang sa inyo, mas maganda yung number 1 at number 2 lang ang speed na gagamitin natin. Pagka naka number 3, ang speed natin ay persado ang motor. So ito yung pinalitan natin, isang shafting, dalawang bossing, at naglagay tayo ng langis. So ibig sabihin yan ay ito ay parang na rin bago. Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ko sa inyo ng konting idea.